Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Pinupuri kita, mong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Maraming pong salamat muli sa pagkakataong ipinagkakaloob mo po sa akin upang gamitin mo na isang instrumento lamang, daluyan lamang ng iyong mabuting balita, ng iyong mensahe, Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat ang araw na ito ay biyaya. Ang oras na ito ay biyaya sa bawat isa, lalo na sa mga makarinig ng Tuesday Gospel. Lord, ituring namin itong spiritual naming pagkain na magpapalakas sa amin sa mga pagsubok na dinadala namin sa mga oras na ito. Lord, tulungan mo kaming isarado ang aming mga masasamang isipan, bagkus ang positibo, at ang kapuspusan ng banal na Espiritu ang ipagkaloob mo sa bawat isa. Halina tayo lumapit na may kababaang loob at humingi ng tawad sa ating Ama. Nagkasala tayo, minusuman natin o hindi sa mga nakalipas na oras. Ihingi natin ito, ilapit natin ito sa ating Diyos na mapagpatawad. Humingi po tayo ng habag niya na tayo patawarin upang sa ganun malayang makapasok ang banal na Espiritu. Na ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu natin magkaisa sa oras na ito upang magbigyan tayo ng inspirasyon, motibasyon na magpatuloy sa Panginoon sa kabila ng mga balakid na dumadating sa ating buhay pananampalataya. Ama, nawa, maunawaan namin, bigyan mo po kami ng karunungan sapagkat kapos kami, Panginoon. Buksan mo pa yung puso naming matigas. Buksan mo po ang mga puso ng mga taong ayaw makinig at sumunod sa iyo. Sa mga oras na ito, Lord, nawa ang bawat makaririnig ay pagpalain mo, Lord, sampu ng kanilang mga pamilya. Nawa, matuto kaming ibahagi ang iyong mabuting balita. Aming marinig at isabuhay ito, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ang araw na ito hindi magtatapos na hindi namin narinig ang pinakamasarap na pagkain na nagmumula sa iyo at yun ay yung mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos sa bawat isa, sa bawat tahanan, sa bawat puso namin. Ikaw lamang ang maitaas at mapibigyang parangal sa Facebook Live na ito. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit,
ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit mumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang suma sa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila at nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Amen. Purihin ang today's gospel o mabuting balita ngayong araw na ito. Amen. So napakabuti po ng Panginoon. Welcome po sa Word of God Daily Gospel na kung saan sa bawat araw ay magbigay tayo ng kahit konting oras lamang upang sa ganun ay makarinig tayo ng mabuting balita. Tulad nga ng sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang salita, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, ako po pala si Sister Angelica Dorde, no? Masasabi po natin na itong Tuesday Gospel, October 3, 2023, na papasalamatan natin ng Diyos. Umaabot pa tayo sa October 3, October 4, October 5, October 6, hanggang December, no? Tuloy-tuloy sana ang biyaya ng Diyos at habag sa bawat isa. At tunay nga naman, ang bawat araw ay talagang himala na oops, buhay pa tayo. No? October 3, nakatala pa sa mundo na, ito si ganito, October 3, buhay pa. Amen? So, napakabuti ng Diyos. Naniniwala ba kayo napakabuti ng Diyos? No? Talaga, no? So, nawa kung talagang mabuti ang Diyos at naniniwala kang mabuti ang Diyos, bakit hindi mo i-share sa mga kaibigan mo itong Facebook Live na ito? O kaya, pag natapos tong Facebook Live ko, ay i-share mo sa timeline mo. Ito ay isa sa pagtupad natin sa utos ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. Kahit hindi ikaw yung ginagamit ng Diyos para magsalita, pwede ka pa rin makapagbahagi ng mabuting balita sa timeline mo mismo, di ba? Hindi naman mahirap yon. Kumbaga, marami nga tayong pinupost sa timeline natin na kung ano-ano eh. Bakit hindi ang salita ng Diyos? Siyempre, pag yun nabasa ng mga Facebook friends mo, pwede silang ma-inspire, pwede silang maging instrumento ka para sila magsimulang makinig sa salita ng Diyos. So magtulungan lang tayo, di ba? Magtulungan lang tayo. Kumbaga, ako yung maggagamitin ng Diyos, kayo naman na nakikinig, pwede niyong i-share. So parang magiging chain yan. No? Ano yung chain? Parang chain na walang putol na nagsimula sa akin, ikaw na nakikinig, share mo sa kaibigan mo, tapos yung kaibigan mo, share niya sa iba, tapos yung kaibigan ng kaibigan ng kaibigan, diba? So, nagtutulungan tayo kahit hindi tayo nakikita-kita. Kahit sa social media lang tayo, may pakinabang ang Facebook natin. Kaya nga may Facebook Live. So, ganun po. Sana i-share natin, no, para naman na makabalik naman tayo kahit bahagya lang na pagpapasalamat sa Diyos. Kasi utos talaga sa atin ng Panginoong Hesus yun. At yan ang number 1 na dahilan din kung bakit nagkatawang tao ang Panginoong Hesus. Para ipalaganap ang mabuting balita. So yun nga po, alam niyo po maganda ang gospel natin ngayon, ang aral, kung makikinig ka lang mabuti. Isa pa pala pahabol ko lang na hindi lang yung pag-share ng live na ito sa ating timeline o sa ating GC, sa group chat. Pwede ding lakasan mo yung cellphone mo ngayon, yung volume, para yung mga kasama mo sa bahay na hindi interesado sa salita ng Diyos, makarinig, di ba? Kasi alam niyo naman, tayo dito ginagamit lang ng Panginoon. Kumbaga, sabi nga
bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Kasi ako rin, minsan kahit pag ako nagsasalita, minsan tinatamaan din ako ng mensahe ng Panginoon. Now, focus lang tayo. Focus lang tayo sa mensahe ng Diyos. Amen. So, ang tungkol po sa gospel ngayong araw na ito, ay tungkol sa hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. So, balikan po natin yung, gospel na binasa natin, no, para medyo ma-refresh kung ano ba yung nangyari. So, alam niyo po, ang Panginoong Jesus ay talaga namang, alam mo yon yung, siya yung Jesus na makikita mo talaga sa kanyang perpektong kagandahang loob, perpektong lahat na tayong maipupula sa kanya, di ba? Wala na, he's a perfect God. And of course, meron siyang mga disipulo o mga alagad. At itong sa gospel natin ngayon ay pinauna niya yung kanyang mga alagad na pumunta sa nayon sa Samaria. Pero ang nangyari, hindi siya tinanggap sa lugar na yon. Kasi alam mo ang Panginoong Jesus ay meron siyang nakalagay sa isip niya yung pagpunta sa Jerusalem. Alam naman natin Jerusalem kung anong mga nangyari sa kanya doon. Ang Jerusalem, kung saan siya patungo, ay talagang hindi naghihintay doon ng tawag dito ng pagbabakasyon. Hindi pupunta ang Panginoong Jesus sa Jerusalem para magbakasyon, hindi. Alam na alam niya from the very beginning na siya ay magdadana sa maraming hirap doon. Doon siya alipustahin, doon siya paparusahan, doon siya ipapako, doon siya mamamatay. Amen. So, ito namang mga Samaritano sa Samaria, ito naman hindi tinanggap ang Panginoong Hesus doon. Actually, sanay na siguro ang Panginoong Hesus na hindi natatanggap. Kahit ka sa sarili niyang bayan, hindi siya tinatanggap. So, nakakita, no, mabuting Diyos, ang Panginoong Hesus, pero may nagre-reject pa pala. Meron ding hindi tumatanggap. So, ano ngayon ang ginawa ng mga alagad as bilang sidekick ng Panginoong Hesus? Itong mga alagad na to, na sino yung binanggit? Si Santiago at si Juan. Siyempre, sila ang unang na-offend. Teka, ba't hindi nyo wini-welcome kami dito? Ang Panginoong Jesus, ba't hindi nyo wini-welcome? No? Sa loob-loob siguro nila, no? So, ngayon, nagtanong ngayon, itong dalawang alagad, sabi, gusto nyo ba, Panginoon? Payag ba kayo magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ano ba yung pugnawin? Ang lalim, no? Upang sila i-destroy, puksain. No? Imaginin mo yung apoy sa langit, bababa. Papaulan na ng mga taga sa lugar na yun, sa Samaria, ano mangyayari? Di mamamatay yung mga tao at masusunog yung lugar. Hindi po ba? Yun ang suggestion ng mga alagad. Pero ang tinugon ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad? Teka. Ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Ano bang klaseng espiritu ngayon ang nandyan sa loob nyo, sa isipan nyo? Hindi ba? Makikita natin ang pagtugon ng Panginoon na kahit na feel niya yung rejection, hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi siya nag-isip na, gaganti ako or whatever, no? Kasi ang purpose talaga ng Panginoong Hesus ay siya ay naparito dito sa lupa para hindi magpahamak o ipahamak ang tao, kundi para iligtas. Amen. So ngayon, makikita natin itong mabuting balita, pwede natin itong i-relay o iduktong sa ating buhay. Yung salitang rejection. Ano ba yung rejection? Yung rejection, yung masasabi natin na hindi ka tinatanggap. Siguro naman lahat tayo, minsan sa buhay natin, nakaranas tayo ng salitang rejection. Yung inaayawan ka ng tao, nire-reject ka, hindi ka gusto, hindi po ba? At hindi magandang feeling yun. Hindi magandang feeling ng rejection. Nagbubunga yun. Kapag nakaka-feel ka ng rejection, minsan nag-turn into depression yun, anxiety. Feeling mo, wala kang kabuluhan, wala kang halaga. Amen? Pero matuto tayo
Matuto tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus. At doon sa pagtugon naman nung dalawang alagad na parang gusto nilang gumante o ipakita ang kapangyarihan na ibinigay sa kanila, matuto tayo, i-connect natin yung rejection na yan. Okay. Ang rejection dapat should promote motivation. Kapag nakaka-feel tayo ng rejection o hindi pagtanggap, dapat imbis na ma-offend tayo, huminto tayo, mawalan tayo ng gana, mas ma-motivate tayo, mas ganahan tayo, mas tayong tumigil. Na ipakita na kaya natin. Kahit merong mga taong hindi naniniwala sa kakayanan natin. Amen? Kasi, etong sa mabuting balita, tingnan nyo ha, so hindi tinanggap ang Panginoong Hesus, hindi siya tumigil. Samantalang yung kanyang mga alagad, anong gusto? Gumante. Rest back tayo, no? Yan, ganun ang mga alagad. Na kung tutuusin, parang makikita mo na itong mga alagad na to. Kasi, di ba, nung pinili ng Panginoong Hesus yung kanyang mga alagad, lahat yan ibinigyan niya ng kapangyarihan na magpalayas ng mga masasamang espiritu, kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit, kapangyarihan na magsalita, magpalaganap ng mabuting balita. Pero minsan medyo meron tayong nakita nga bahagyang hindi maling paggamit na kapangyarihang ibinigay ni Kristo sa mga alagad, no? Especially si Juan. Si Santiago. Ganon din yan, parang ganon din yan sa buhay ng nating tao eh. Dito sa ating mundo, minsan binibigyan lang ng kapangyarihan o authority, inaano nila eh. Yung bang inaabuso. Diba? Yung binigyan ka ng authority, imbis na gamitin mo sa kabutihan, ay naku naman, inaabuso. Parang yung mga alagad, no, na akala nila porke binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon na gawin to at gawin yan eh. Magpapaulan sila ng apoy mula sa langit para puksain ng tao. Di ba? Kung kapwa mo yun, gusto mo mamatay? Paano nila yung mga walang malay na bata, madadamay? Bakit parang sinabi mo na napaka-perfecto nyo naman? Wala ba kaming pagkakataong magbalik loob at magbago kung mali ang pagkaka-reject namin sa Panginoong Hesukristo? Pero makikita natin na yung kapangyarihan na yan, na power yan, nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Hindi po ba? Halimbawa sa tawag dito, sa politika. Tayo, inelect natin yung mga tao na yan sa kanyang-kanyang pwesto. Binigyan natin sila authority. Pero anong nangyayari? Yung mga iba lang naman, hindi naman nila lahat, ina-abuse nila yung power na yan. Imbis na tumulong sa kapwa, sila pa yung nagnanakaw sa gobyerno, sa kaban ng bayan. Hindi po ba? Ano pang mga power? Yung mga power ng kasikatan. Ginagamit nila yung kasikatan nila para itago ang kanilang masasamang gawa. Naaabuso ang power. Na kung tutusin, kamukha ng Panginoong Hesus, ang pagbibigay niya ng power sa kanyang mga alagad, dapat ginagamit sa mabuti. At tayo din. Hindi ko lang tinutukoy dito yung mga matataas na tao. Kahit yung power o authority natin bilang mga ordinaryong tao. Mga magulang. Paano ba natin ginagamit yung authority natin, yung power natin sa ating mga anak? Tayo ba yung tipo ng magulang mahiling mag-reject ng anak? Tayo ba yung magulang na nagmo-motivate sa anak? Hindi ba? O kung ikaw ay, hindi ba, yun eh. Kumbaga, masasabi natin na kailangan nating gamitin ang power na yan. Kasi di ba, sinabi ng Panginoong Hesus sa huling balita na pumarito ako, hindi para ipahamak kayo, kundi para iligtas. Ganoon din sana tayo. Nag-exist tayo sa mundong ito, hindi para ipahamak ang ating kapwa, kundi para tayo ay maging instrumento para sila magtagumpay. Okay? So, since rejection ang nakikita din natin sa mabuting balita dahil na-reject ka sa Panginoong Hesus, ang naging tugon niya ay hindi siya gumante.
Amen? So, una, pagka may rejection bang nararanasan tayo sa buhay natin, ano ba ang ginagawa natin? Ano ba yung mga nararamdaman natin? Ano ba yung mga naiisip natin? Amen? Una, meron tayong tinatawag ng rejection ng ibang tao. Naranasan mo na ba na ma-reject ng ibang tao? Amen. Hindi ba? At masakit yun. Lalo na kung ikaw ay lumalapit sa ibang tao, tapos nare-reject ka. Yung halimbawa, kung ma-apply ka ng trabaho, nare-reject ka, hindi ka natatanggap. Minsan, sarili mong pamilya, asawa, mga anak, nire-reject ka. Amen? Yung ma-reject ka nga lang ng ibang tao, masakit na. How much more pa kaya yung pamilya mo? Amen? So, ganyan din nangyari sa mabuting balita. Ni-reject ang Panginoong Yesus ng ibang tao. Maaring ang mga taong ito yun ay hindi kumikilala sa Panginoon. Ni-reject siya ng ibang tao. Na kung tutusin yung ibang tao na yun na hindi naniniwala sa kanya, kasama sa kanyang ililigtas sa krus ng Kalbaryo. Amen? Mga makasalanan na nag-reject sa kanya sa krus ng Kalbaryo, yun ang kanyang hindi kinalimutan na iligtas, na ibigay ang kanyang buhay. Saka nakakita ng Diyos na sinaktan na, di ba, pinarusahan na, pinalo na sa likod yung mga nagkadugo-dugo yung katawan niya, pinagmumura, pinako, pinagtawanan, hindi pinaniwalaan, full of rejection. Pero makikita natin na ang Panginoong Yesus ay na-motivate. Mas pinag-ibabaw niya yung kanyang focus. Hindi ako papatalo sa mga rejection na ito sapagkat ito ang magpapalakas sa akin. Ang focus ng Panginoong Yesus ay matupad ang kalooban ng Ama sa Langit. Amen? At nangyari naman, di ba? Biruin mo kung yung rejection ng mga ibang tao sa Panginoong Yesus. Lalo na sa panahon na yun, kahit mga pare di ba, mga saserdote, nire-reject siya, no? Alam niyo, wala siguro tayo ngayon, wala tayong karapatang lumapit sa Ama. Di po ba? Pero pinaglabanan niya yun, yung rejection na yun. Para sa atin. Para sa ating kaligtasan. Hindi na baling ma-reject siya, hindi baling hindi siya ma-accept ng iba. Pero nakafocus siya sa kanyang misyon. Palaganap ang mabuting balita, iligtas ang tao. Amen? So, sana ganyan tayo pag nire-reject tayo ng kapwa natin, no? Gayahin natin sa Panginoong Jesus. May focus siya. Ang makasunod sa kalooban ng Diyos. No matter what. Kahit ano pa, murahin ka ng kapwa mo, pag masama ang tingin sa'yo, hinuhusgahan ka, mas maganda isipin mo na ang Diyos kahit kailan hindi nag-reject. Tayo mga kasalanan, mahal niya. Okay? So, pangalawa, yung rejection ng ibang tao. Yung rejection sa number 2 pala, yung rejection ko, halimbawa, rejection ko naman sa ibang tao, tayo naman yung nagre-reject sa ibang tao. Kasi kanina, yung tao ang nagre-reject sa atin, yung kapwa natin. Ngayon naman, yung tayo naman mismo ang nagre-reject sa ating kapwa. Huwag natin gagawin yun. Dahil ang Panginoong Jesus sa kanya, welcome ang lahat, lalo na yung mga nagbabalik loob. Tayo pa kaya ang magsabi ng, walang kwentang tao yan, patapon ng buhay yan. O kaya, may biyaya ka na, naghahanap ka pa. Alam mo yon, yung, ayan na nga, meron ka nang negosyo, tapos gusto mo pa, yumaman, nire-reject mo pa yung negosyo na. Ibig ko sabihin, rejection in a way na, imbis na pasalamatan mo, diba, hindi ka nasa-satisfy. Di po ba? Kumbaga, rejection din yun sa rejection naman sa ibang tao, yung nakikita mo naman sa ibang tao, yung mga bagay na ayaw mo. Usually, yung mga bagay na nakikita mo sa ibang tao, yun yung ayaw mo sa sarili mo. Di ba? Minsan, may kasabihan tayo yung na ang magnanakaw ay galit sa kapwa ang magnanakaw. Minsan, di ba? Nire-reject mo yung kapwa mo. Kasi hindi mo siya ka-level. Hindi kayo pareho na pinag-aralan. Nakatayuan sa buhay.
Amen? Nire-reject mo siya. Hindi dapat ganun. Dahil ang Panginoong Jesus, ang mabuting balita, hindi siya nag-reject ng ibang tao. Kahit sinaktan siya. Ito yung sinasabi sa Roma, Roma tuloy. Roma. Chapter 12 verses 21, na huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kapag i-reject ka ng kapwa mo, ay huwag mo silang gatihan ng masama, ng rejection din, no? And of course, wag nating gagawin ang mag-reject ng ibang tao. Magsabi, magwika ng masasama sa kanila kasi lahat tayo makasalanan. Maaring meron siyang kapintasan, pero meron din tayong kapintasan. Tututusin, hanggat nagkakasala tayo sa Diyos, meron tayong rejection in a way na habang nagkakasala tayo, nandun yung rejection. Ibig ko sabihin, nire-reject mo ang Diyos. Nire-reject mo ang pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Sabi nga, utos nga sa atin ng Panginoon ay magmahalan ang bawat isa. Huwag gumante. Ibigin mo yung kapwa. Amen. And pangatlo, itong mahirap na rejection. Yung rejection sa sarili. Amen? May mga tao na hindi naman sila nire-reject ng iba, hindi naman sila nagre-reject din ng iba, pero yung pag nire-reject mo yung sarili mo, ay mahirap yun. Biro mo, sarili mo na lang, ikaw pa nagre-reject. Halimbawa, ang feeling mo na meron kang gustong, may pangarap ka. Halimbawa lang, gusto mo mag-drive. Halimbawa, ng kotse. Halimbawa, may kotse kayo. Gusto mo mag-drive. Pero ikaw mismo, nire-reject mo sa sarili mo na hindi ko yan kaya. Ayoko, tatakot ako. Rejection na yan. Hindi mo naman na-motivate yung sarili mo. Hindi ba? Samantalang iba sinasabi, kaya mo yan. Sabi ng asawa mo na anak, kaya mo yan, tuturuan kita. O mag-driving lesson ka, di ba? O kaya rejection sa sarili. Parang feeling mo, aping-apik ka na, walang-wala ka na. Parang tingin mo sa sarili mo, walang kwenta sa mundo. Hindi po ba? Paano po magtitiwala ang ibang tao sa iyo kung ikaw mismo ayaw mong paniwala ng iyong sarili? Amen? Ang Panginoong Yesus, never niyang nireject yung sarili niya. Hindi niya sinabi na, ayoko na, Ama sa langit, ayoko na, hindi kanya susundin. Mahirap yan. Hindi siya sumuko. Hindi niya nireject yung kakayanan na ipinagkaloob sa kanya ng Ama sa langit. Na ipinagkakaloob din naman sa atin ng Panginoong Jesus. Ano man ang pinagtagumpayan niya sa pagiging tao niya rito, sa paglalakbay niya rito. Hindi ba? Ganon din ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Pinagkakalooban tayo ng Panginoon ng espiritu ng katapangan. Espiritu ng katapangan na lumaban. Kapangyarihan. So, huwag natin i-reject yung ating sarili. Kasi nag-iisa lang to eh. Ako, ikaw, nag-iisa ka lang, sarili mo pa i-reject mo. Ang unang magmamahal sa atin, sarili natin. Diba may kantangang, the greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. So why you reject yourself? Kawangis ka ng Diyos. Amen. Ipakita mo sa kapwa mo na hindi ka nila madadown by rejection, kundi ipakita mo yung motivation mo na nanggagaling sa Diyos. Na nanggagaling sa Diyos ng pag-ibig. Na nanggagaling sa Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Huwag nating hayaan na ang mga rejection dito sa mundo, kasi nabubuhay tayo sa mundo na puno ng ano tawag dito, yung distraction. Di ba? Puno distraction eh. Kaya, di ba, may mga tao nagpapakamatay, may mga taong naghihigante, o di ba? No, reject mo ako ngayong mayaman na ako. Sino ka? Hindi po ba? Huwag ganun. Alam niyo, ipinakita ng Panginoon Yesus sa mabuting balita, ang pagiging peacemaker niya. Imbis na siya ang maging pasimuno ng away, di ba siya pa nagkakalma sa kanyang mga alagad na wag. Ano bang nasa sa inyo? Espiritu ba yan ng demonyo? Masamang espiritu ba yan? Hindi. Ang ibinibigay sa atin ng espiritu ay espiritu ng Diyos. Kaya pag gumagawa tayo ng kasalanan,
Para tayong kinakausap ng Panginoong Hesus na nawawalan ka na ng pag-asa Espiritu ng demonyo yan nasa iyo Hindi ka pa rin matigil-tigil sa pag-aalak mo pambababae mo, pagsusugal mo Anong klaseng espiritu ang meron dyan Hindi po ba? Kung magkakaroon naman tayo ng word na rejection sa isipan natin at sa puso natin, ay ang rejection sa kasalanan. Yan ang i-reject natin every day. Kasi yan ang magdadala sa atin sa kapahamakan, yan ang magpapalayo sa atin, sa relasyon natin sa Panginoon. Amen? Napakabuti ng Diyos. Wag na wag mong iisipin na hindi ka mahal ng Panginoon. At yes, para hindi mo rin maramdaman yung salitang rejection, never compare yourself to others. Wag na wag mo i-compare yung sarili mo sa iba. Ay, sila mayaman, sila merong ganito, sila merong ganun. Hindi ba? Parang nire-reject mo na, ako wala akong ganun, wala akong ganyan. Hindi ba? Huwag kang maiinggit. Never compare yourself. Para hindi mo ma-feel yung rejection na yan. Amen? I-reject natin yung kasalanan. Yan talaga, dapat. Binibigyan tayo ng motibasyon ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya nga napakaganda na araw-araw, sandali lang, no? Kahit may ginagawa ka ngayon, nakahiga ka ba dyan? Kinig ka sandali. O kung ano man yung, kung may time ka naman na hindi mapakinggan sa oras na itong pagla-live, pwede mo naman balikan. Kung hindi mo naabutan, hindi man, open na open yung Facebook ko. What God trying to say to us ay special tayo sa Diyos. Kung ang Diyos hindi tayo nire-reject kahit makasalanan tayo, walang karapatan ng sino mong kapwa natin na i-reject tayo. Kung di sila naniniwala sa ating kakayanan, fine. As long as ang Diyos ay naniniwala sa kakayanan natin. Amen? Of course, itong rejection promotes motivation. Lagi mo isipin yan. Kapag nakakaisip ka na ng mga negative sa sarili mo, sa kapwa mo, sa ibang tao, may sinasabi sa ibang tao, maging sandapan tayo yan to motivate. Kasi, ting nagkakaroon tayo ng motivation sa ating sarili, dumalakas ang pananampalataya natin sa Diyos. Pero, wag naman sobra yung motivation, Baka namang magmukhang mayabang, di po ba? Meron din naman, sabi nga, lahat ng bagay na sobra, masama. Biyahin natin ang Panginoong Hesus. Alam niyang, katakot-takot ang hirap sa Jerusalem, hindi lang rejection, kundi crucifixion. Yung mga naranasan nating feeling natin, kumbaga sa telenovela, hindi ba? Na lagi na lang natatalo yung bida, lagi na lang siyang nare-reject kahit gumagawa siya ng buti. Patuloy kang gumawa ng kabutihan kahit i-reject yan. Kasi meron namang mas mataas na nakakita na nakaka-record ng tama mong ginawa. Kung sa palagay mo mali o reject ka ng kapwa mo, sa Diyos hindi. At yun ang mahalaga. Di po ba? Kailangan natin magpakatatag sa mga panahon na ito. Dahil marami pang rejection ang dadating sa ating buhay. Amen. Marami pa. Okay. So sabi nga ni Brother Danny de Guzman, yun. So na-reject siya ng sarili niyang pamilya. Yun nga sinasabi ko kanina, na ma-reject ka man ng kahit sino, kahit pa ng pamilya mo, huwag ka mawawala ng focus sa Diyos. Alam naman natin, nakahinaan natin pamilya natin diba? Alam niyo may bunga yung ano na yan motivation na yan Pag napagtagumpayan natin yan, ang ating mga pangalan ay nakasulat, masusulat sa Book of Life o Aklat ng Buhay. No? Pag nakapila ka na doon sa araw ng paghukom, titingnan doon sa libro kung nandun ang pangalan mo. Di ba masakit na hindi nakasulat yung pangalan mo doon, rejected ka. Mahirap yun. Di po ba? Kaya masanay na tayo sa rejection kasi naranasan yun ng Panginoong Hesus. Kung ang isang Diyos na katulad ng Panginoong Hesus Kristo ay na-reject, tayo pa kaya? Pero napagtagumpayan ng Diyos ang rejection mula sa mga saserdote, mula sa mga tao, iba't ibang tao,
Sinasabihin pa siya mismo na yung kapangyarihan ng meron siya, galing sa demonyo. Hindi ba? Kasi kung mabubuhay tayo sa rejection, ay, mamamatay din tayo sa rejection. Tingnan natin ang sarili natin na maganda. Humarap ka sa salamin, tingnan mo yung paano ka nilikha ng Diyos, ang yung mga mata, ang yung ilong, ang yung labi. Sabihin mo, ang ganda ng pagkalikha sa akin ng Diyos. Hindi man? Appreciate each blessing and appreciate each pagsubok, trials. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, may sakit ka, hiwalay ka sa pamilya, hindi kayo magkasundo mag-asawa. Ano man yung pinagdadaanan ng pagsubok sa pera, wala kang pera. Never reject the word of God. Sapagkat yung rejection na yan, may katapat yan na pag-asa, may katapat yan na pag-ibig, may katapat yung kapayapaan, may katapat yung karunungan mula sa Diyos. Mga bunga ng banal na espiritu. Kaya nga napakahalaga na lagi tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kasi mahal tayo ng Diyos. At aminin man natin o hindi, sa Diyos lang tayo nakakaiyak ng totoo. Nananalangin tayo sa Diyos. Sa Kanya lang tayo nakakapagsabi ng totoong totoo na kahit hindi pa nga natin sinasabi, alam natin tatanggapin, papakinggan tayo ng Panginoon. There's no rejection when it comes sa pag-usap natin sa Panginoon. Samantalang sa tao, mayroon tayong boundary. Kahit asawa mo pa yan, kahit anak mo pa yan, best friend mo pa yan, hindi mo pa lahat masabi. Kasi nafe-feel mo baka mamaya hindi niya matanggap. Maya ma-reject niya yung sinasabi ko sa kanya. Hindi po ba? Kaya, purihin ng Panginoon. Ang mabuting balita sa mismong bibig ng Panginoong Yesus ay nagsabing, ako ay naparito upang kayo'y iligtas at hindi ipahamak. Kung nakakaramdam tayo ng mga pagsubok, hindi tayo ipinapahamak ng Panginoon yan. Baka akala mo, pinaparusahan mo ko sa pagsubok. Hindi. Para tayo iligtas. Para mas lalo tayong mag-focus sa Diyos. Mas makita natin ang Kanyang kaliwanagan. Kasi may mga tao na sa sobrang daming pera, sa sobrang yaman, they don't find time to talk to God, to even give thanks, natatapos ang araw na hindi mo lang nagpapasalamat sa Diyos, diba? At masakit na mang aminin na yung mga taong makarinig lang ng salita ng Diyos, rejected nila yan. Bakit? Kasi hindi ang kanilang pamantayan. Kapag halimbawa simba ka at sinabi ng pare na ibigin mong yung kaaway, hindi lahat tatanggapin yan. Hindi lahat motivate na magpatawad. Yung iba i-reject ang salita ng Diyos kasi they will focus sa kanilang gusto. Yung human will, hindi yung God's will. Kaya aminin mo hindi, nare-reject. Ang salita ng Diyos, wala kang dapat i-reject. Hindi ba? Wala tayong dapat i-reject. Kapag sinabi ng Panginoon na magpatawad tayo, hindi yan dapat i-reject, kundi ma-motivate na sundin. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na ang mga dapat maging laman ng ating isipan ay mga bagay na malinis, kaaya-aya, kapuri-puri, di po ba? Hindi natin dapat inire-reject yan, kundi na motivate tayo para gawin, para sundin. Amen? Nawa ang mabuting balita ngayon, no? Tuesday, October 3, 2023, ay magbura sa isipan natin, sa puso natin, yung salitang rejection na dapat promotes motivation. Na reject na ako ng buong mundo, wag lang ng Diyos. Amen? Nawa, nasagot yung mga nasa isipan natin na feeling kawawa, feeling walang-wala. Hindi yan ang basihan ng Diyos. Kasi kung material na bagay lamang ang basihan ng Diyos, maraming marereject sa atin. Pero ang basihan ng Diyos ay kung paano tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. Di po ba? Yun ang pinakamahalaga. At maging nawa, kawasin tayo ng Panginoon na nandito tayo sa mundo, hindi para ipahamak ang ating sarili, ang ibang tao, kundi yung pag-ibig ang maghari sa ating buhay. At never nating tutularan yung dalawang alagad. Amen? Na gusto nilang gumanti.
para sa Panginoong Jesus. Lagi tayong tinuturuan na magpakababang loob. Amen. Magpakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nawa, kahit na hindi tinanggap ang Panginoong Jesus sa Samaria, tayo din. Tularan natin ang kanyang mga ginawa. Amen? So, naging peacemaker siya, hindi siya naging source ng kaguluhan. Pinakita niya ang pag-ibig, ang kababaang loob. Amen? So, tayo po magkaroon ng closing prayer. Ang masalangit, maraming pong salamat sa iyong mensahe sa araw na ito. Yes, Lord, full of rejection ang mga buhay namin noon at kung hanggang ngayon ay full of rejection pa rin. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang inaalay mo ng mga biyaya. Lord, ma-reject na kami sa lahat ng bagay. Huwag lamang sa buhay na walang hanggan. Lord, pinapanalangin ko po ang aking mga kapatid na nagdadana sa mga iba't ibang pagsubok, sa pera, sa kalusugan, sa pamilya, sa mismo kanilang mga sarili. Lord, ikaw ang nakababatid ng kanilang mga kakayanan. Pero imbis na i-reject nilang yung mga salita na nag-encourage para magpatuloy, mag-motivate. Lord, tulungan mo po kami. Lagi mo pa ipaalala sa amin ang mga magagandang halimbawa na ipinagkaloob mo. Kaya din po, Lord, dalangin ko po ang buong mundo, ang Pilipinas. Nawa, Lord, ang mga dumadaming krimen, ang mga nagtataas ng bilihin, tulungan mo kaming maunawaan na ang mundo, bagamat may mga ganitong suliranin, hindi ka nawawala, nandiyan ka. Meron kaming pupuntahan na isang Diyos na makikinig at tutulong sa amin mga kahinaan. Kalakasan ang mabibigay mo po sa amin. Ganyan din, Lord, dinadalangin ko ang Facebook Live na ito na gamitin mo, patuloy mong gamitin na daluyan ang iyong mabuting mensahe. Dalangin ko na may palaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng social media. Dalangin ko ang inyong mga pamilya at yung mga mahal sa buhay na kaingatan tayo ng Diyos at isinalangin ko ang bawat isa na nakikinig ngayon na live na magbibigay ng pagpapala ang Diyos, lalo na ng spiritual blessing. Lagi tayong lumakad sa ilaw ng pananampalataya, lumakad sa ilaw ng salita ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa lahat ng panahon. Kailanman ay hindi siya nagbago. At anuman ang hangarin natin sa ating buhay, pangarap, sa ating sarili man o sa ating kapwa, ialay natin ito sa Panginoon na laging hindi ang kalooban natin, kundi ang kalooban niya ang makapangyari. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintuin sa tukso, ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Okay. So, maraming pong salamat sa mga kapatid ko na nabigay ng oras upang makinig ng live na mensahe ng Panginoon. Sa mga hindi po nakarinig o hindi nakapag-umpisa, pwede niyo pong balikan ito sa mga sumusunod na social media ko, kamukha sa Facebook ko, sa timeline ko. Type niyo lang po yung Angelica Dorde o kaya punta po kayo sa YouTube channel ko. And inayayahan ko din po kayo na mag-join sa group chat namin ng Word of God. Nagsimpisa po ito ng August 5, 2019 na kung saan pwede po kayong mag-post ng mga Bible thoughts, mga Bible verse, pwede din po kayo humingi ng
panalangin. Amen. So, pwede po kayo mag-post doon tungkol lamang sa mga Panginoon, ha. Huwag po kayo magpo-post sa mga tinda doon, ha. Tungkol po to sa Diyos. And, of course, share the daily gospel. Yan po ang dahilan kung bakit sa tulong ng Diyos ay patuloy pa rin po akong Facebook Live araw-araw to share the daily gospel. Nawa, tulad ng sinabi ko kanina, i-share mo to sa timeline mo. One way of thanking God. Huwag kang mahiya. Huwag nating ikahiya ang mabuting balita. Maraming pong salamat, and to God